Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Hello po mga kapatid, isang mapagpala at masaganang umaga. Ako po si Gadel Castro Mayor Simbahon mula sa CRC Family. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang ating pagbubulay-bulayan sa Deuteronomy chapter 17 verses 8 to 13. Samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Our dear Heavenly Father, we thank you for the gift of life, another day that you have entrusted to us, another opportunity to taste and see your goodness and loving kindness. We humbly come before you and asking to grant us wisdom and a teachable spirit that we may learn from you and be a doer of your word through the help of the Holy Spirit. May your presence continue to be upon us as we meditate and listen to you. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Ang title po ng ating devotion for today ay Provision Made for Higher Courts. Basahin po natin ang ating Bible passage mula sa Salin ng Magandang Balita Biblia. Deuteronomy chapter 17 verses 8 to 13. Kung sa lugar ninyo ay may mabigat na usapin at hindi ninyo kayang lutasin tulad ng patayan, pang-aapi o pananakit, pumunta kayo sa lugar na pinili ni Yahweh. Iharap ninyo ito sa mga paring Levita o hukom na nanunungkulan sa panahong iyon at sila ang hahatol. Tanggapin ninyo ang anumang ihatol nila sa inyo at sunding lahat ang kanilang tagubilin. Kung ano ang sabihin nila, siya ninyong gawin. Huwag kayong lalabag sa anumang pasya nila. Papatayin ang sinumang hindi susunod sa katuruan ng pari o sa hatol ng hukom. Sa ganitong paraan, ninyo aalisin ang kasamaan sa inyong sambayanan. Kapag ito'y nabalitaan ng lahat, matatakot silang gumawa ng gayon ding kasamaan. Ang Diyos po ang magpala sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Kung babalikan po nating basahin ang Exodus chapter 18 verses 14 to 26, dito po ay binigyan si Moises ng payo ni Jethro na kanyang father-in-law kung paano mas magiging effective and efficient ang paghandle ng mga disputes or concerns. Pinayuhan siya na magtalaga ng mga God-fearing, credible, and reliable leaders para matulungan siya sa pag-resolve ng mga kaso. Sa atin pong nabasa kanina, patungkol naman po ito sa mga instructions ni Moises sa mga napili niyang leaders at nagsilbing lokal na mga hukom kung ano po ang gagawin nila pag hindi nila kayang madesisyonan ang isang kaso o usapin sa kanilang nasasakupan. Inutusan sila na ilapit ang mabibigat na usapin sa mga paring Levita o hukom na nanunungkulan sa panahong iyon at sila ang hahatol. Bakit po sa kanila ilalapit ang mga usapin? Dahil sa mga panahon na iyon, sila ang inatasan ng Diyos at binibigyan sila ng authority, wisdom, guidance, and knowledge para masolusyonan ang usapin. Binilinan sila na tanggapin ang anumang hatol at sundin ang lahat ng tagubilin. Binalaan din na huwag lalabag sa anumang pasya kundi sila ay papatayin. At ang pagpatay dahil sa di pagsunod ay magsisilbing halimbawa upang hindi natularan pa ng iba. Nakita po natin dito na itinaguyod at isinaayos ang sistema ng hustisya. Kung ikukumpara po natin ito sa bansa ngayon, kapag ang reklamo ay hindi kayang masolusyonan sa barangay, ito ay dinadala sa presinto hanggang umabot sa korte. Ang Supreme Court ang may final say sa lahat ng kaso. Kaya kung iuugnay natin, lumalabas na ang mga paring Levita at ang mga hukom ang nagsisilbing Supreme Court noong panahon na iyon. Matututunan po natin sa ating napag-aralan ngayong umaga ang mga sumusunod. Number 1, si Yahweh ay Diyos na makatarungan. Isaiah 30:18. Anuman ang ating mga nararanasang injustices sa buhay, ang Diyos ang magbibigay ng katarungan sa lahat ng iyon. Number 2, siya ang Diyos ng kaayusan at kapayapaan. 1 Corinthians chapter 14:33. Ipinakita ng Diyos na sa umpisa pa lamang noong nilikha niya ang langit at lupa na siya ang Diyos ng kaayusan at kapayapaan. Kaya gayon din ang gagawin niya sa ating mga suliranin kung tayo ay lalapit sa Kanya at susunod sa Kanyang kalooban. Mararanasan natin ang kaayusan at kapayapaan sa ating buhay.
At number 3, nais ng Diyos na tayo nagpapasakop sa kanyang mga itinalagang pinuno, Romans 13:1. Katulad ng mga itinalagang paring Levita at mga hukom sa ating nabasa kanina, meron ding mga pinuno sa ating mga komunidad na kailangan nating magpasakop at sumunod sa mga tagubilin. Nawa po ito ay magsilbing magandang paalala na ang ating Diyos ay makatarungan at siya ang Diyos ng kaayusan. At kalooban niya na tayo ay maging masunurin sa lahat ng kanyang mga pinag-uutos at marunong magpasakop sa mga pinuno na kanyang itinilaga. Tayo po'y manalangin. Aming Ama sa Langit, muli po kami nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon na kami ay nakapakinig ng iyong salita at natutunan namin na ikaw ang Diyos ng katarungan, ng hustisya, ng kaayusan at nais niyong kami ay patuloy na nagpapasakop sa inyong kalooban at sa lahat ng inyong itinalaga na namumuno sa amin. Tulungan niyo po kaming patuloy na makaganap sa inyong mga kalooban, Panginoon, at mabigyan namin kayo ng kapurihan at kuluguran sa buhay na ito na inyong pinagkatiwala sa amin. Patuloy din namin itinataas sa mga nakikinig at makikinig pa ng mensaheng ito na kayo po ang patuloy na kumilos sa kanilang mga puso at isipan at matutunan din po nila ang mga bagay na ito at naisagawa nila upang mabigyan din kayo ng kaluguran at kaluwalhatian sa kanilang pamumuhay. At muli po, itinataas po namin ang lahat ng ito, maging ang paggabay at pagpapala niyo po sa bawat isa sa amin sa buong maghapon na ito at pinabalik po namin ang papurit pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po kayong mag-subscribe at i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Maganda at mapagpalang umaga. God bless po.